Hindi alam ng mga bully na ang estudyante na binubuli nila ay isang martial arts champion. Nagsimula ang vivid strike sa isang eksena ng pambubuli na ginagawa ng isang grupo ng mga teenager na lalaki laban sa dalawang teenager na babae na nagngangalang Fuka at Rine sa isang field. Ang dalawang bagets na babae ay mga ulila at nakatira sa isang ampunan. Noong panahong iyon, naghahanap si Fuka ng dagdag na pera para sa kanyang ampunan. Pero pareho silang hinarang ng isang teenager na lalaki na nandoon. Pagkatapos ay nilabanan sila ni Fuka ng sipa hanggang sa sumiklab ang labanan. Kahit nasugatan si Fuka pagkatapos ng laban, nagawa nilang makatakas. Magkaiba ang personalidad ni Fuka at Rine. Si Fuka ay may likas na ayaw magpatalo at lalaban sa mga taong minamalas siya. Samantalang si Rine ay maamo, mapagmahal, at duwag. Nagbabago ang eksena nang lumaki na si Fuka. Makikita sa eksena si Fuka na naglalakad mag-isa sa gabi. Siya ay papunta sa punong tanggapan ng mga thug na minsan ay muntik na siyang matanggal sa trabaho niya. Madalas pala siyang iniistorbo ng mga tulisan. Nang walang tulong ng anumang armas, nagawa ni Fuka na talunin ang mga thug sa kanyang sobrang lakas. Sa huli, dumating ang mga pulis para sirain ang laban. Sa umaga, si Fuka, naglalakad na puno ng mga sugat, ay nakilala ang isang teenager na babae sa isang hintuan ng bus. Ngunit bigla siyang inatake ni Fuka ng isang suntok, ngunit nakayanin ng dalaga ang pag-atake hanggang sa mahimatay si Fuka. Pagkatapos si Fuka ay agad na dinala sa ospital ng dalaga. Pagkagising ni Fuka, isang lalaking amo ang pumunta sa kanya sa ospital. Lumapit doon ang lalaki, dala ang bag ni Fuka at binigyan siya ng pera sa isang sobre. Sinabi niya na mula ngayon, si Fuka ay tinanggal dahil sa kanyang laban kagabi. Pagkatapos ay nalilito si Fuka kung saan siya dapat pumunta pagkatapos matanggal dahil wala siyang bahay. Kahit na pinagalitan ng lalaki si Fuka sa malakas na boses, hindi man lang siya inaway ni Fuka. Pagkatapos noon ay nagpasalamat si Fuka sa lalaki dahil pinayagan siyang magtrabaho. Agad na iniwan ng lalaki si Fuka. Pagkatapos noon, isang lalaking doktor ang pumunta kay Fuka. May binigay itong sulat sa kanya. Isang batang babae na nagngangalang Einhard Stratus ang nagpadala ng liham na nag-aanyaya sa kanya na magkita sa Nakajima Gym. Kinabukasan, sinunod ni Fuka ang imbitasyon ng dalaga na magkita sa Nakajima Gym. Pagdating doon, nakilala ni Fuka ang isang batang babae na nagngangalang Nov Nakajima, ang pinuno sa lugar na iyon. Pagkatapos ay nakilala rin ni Fuka ang ilang teenager na babae, lahat ng estudyante ni Nakajima. Kahit mga bagets, martial solid arts athletes sila. Pagkatapos ay dumating si Einhard upang makilala si Fuka. Isa pala si Einhard sa pinakamalakas na atleta doon na nakapasok sa mga nangungunang ranggo sa Under 15 tournaments. Madalas na kinakatawan ni Einhard ang Nakajima Gym sa martial arts fights. Ang layunin ni Einhard sa pag-imbita kay Fuka na pumunta doon ay para hilingin siyang sumama sa kanila. Dahil ayon kay Einhard, makapangyarihan ang mga suntok ni Fuka at posibleng maging athlete. Nakatanggap din si Fuka ng alok mula kay Nakajima na magtrabaho ng part-time sa gym. Bilang karagdagan, maaari siyang manatili doon at makakuha ng pagkain. Agad namang pumayag si Fuka na nakarinig nito. Pero trabaho lang daw ang tinanggap niya. Ayaw niyang maging martial arts athlete. Ang dahilan kung bakit ayaw ni Fuka na maging isang martial arts athlete ay dahil may isang atleta na ayaw siyang lumaban. Ang tinutukoy niya ay si Rine, ang childhood friend niya noong nasa orphanage pa sila. Si Rine ay kasalukuyang numero 1 martial arts athlete na isang beses lang natalo sa 58 matches. Ang taong minsang nakatalo sa kanya ay si Vivia, isang estudyante ng Nakajima. Hindi inaasahan ni Fuka na si Rine, na dating mahinang bata, ay naging isang malakas na babae. Noong panahong iyon, inampun si Rine ng isang mayamang pamilya. Pero kahit papaano, nahumaling siya sa pagiging isang malakas na tao. Kahit na sumikat siya, laging mababa ang tingin ni Rine sa iba. Nagkaroon din ng argumento si Fuka kay Rine at nag-away ang dalawa hanggang sa makaranas ng maraming pinsala si Fuka. Kahit na ang intensyon ni Fuka ay ibalik lamang ang karakter ni Rine sa dati. Pagkatapos magkwento ni Fuka, sinimulan niyang gawin ang kanyang unang trabaho. Si Fuka ay hiniling na maging isang sparring na kalaban at makita kung paano lumaban ng maayos. Noong una, minamaliit ni Fuka ang kanyang kalaban,
ngunit napakalakas ng dalaga kaya hindi napigilan ni Fuka ang kanilang mga pag-atake. Matapos matalo si Fuka sa unang laban, gusto niyang subukang muli. Sa pagkakataong ito ay lalabanan ni Fuka si Vivia, ang babaeng minsang nakatalo kay Rene. Noong una, na-overwhelm si Fuka nang harapin niya ang mga suntok ni Vivia na napakaliksi. Pagkatapos ay binigyan siya ni Einhard ng direksyon sa pamamagitan ng pagsigaw at paghikayat sa kanya. Sa wakas, nagawa ni Fuka na ilabas ang kanyang flagship punch para mapatalbog si Vivia. Pagkatapos ng laban, pagod na pagod siya kaya nahimite siya sa pagod. Sa kabilang banda, si Rene na nasa kanya na ang lahat ay nakaupo sa kanyang kama. Nami-miss niya si Fuka at sobrang nalulungkot siya. Long story short, 1 linggo na ang lumipas, at ngayon ay mas maganda na ang buhay ni Fuka kaysa dati. Matapos ang kanyang trabaho, naglaan siya ng oras upang magsanay ng martial arts kasama ang Einhard Daily. Pagkatapos ay tinuruan nila si Fuka ng mahika na maaaring maging isang babaeng nasa hustong gulang. Tinatawag nila ang magic na iyon bilang isang paraan ng pagbabago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Fuka, na unang beses na sumubok ng mahikang ito, ay agad na nagtagumpay sa paggamit nito kahit na hindi ito perpekto. Pagkatapos ay dumating si Nakajima at sinabi sa kanila na ang Nakajima Gym ay inimbitahan ng Frontier Gym na dumalo sa semifinal fight mula kay Rene. Nang marinig ito, nagulat si Fuka. Ngunit ang imbitasyon ay dinaluhan lamang ng 3 tao. Pagkatapos ay pinili ni Nakajima sina Einhard, Vivia, at Fuka upang kumitawan sa Nakajima Gym sa imbitasyon. Pagkatapos noon, nanood din sila ng maikling snippet ng laban ni Rene. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nakajima ang mga galaw na ginamit ni Rene kay Fuka. Sinabi niya na si Rene ay isang mahusay na atleta na 2 taon pa lamang ang kanyang debut. 1 beses lang din siyang natalo laban kay Vivia. Siya ang kasalukuyang numero 1 atleta sa kategoryang under 15 martial arts. Total fighting ang estilo ng pakikipaglaban ni Rene, na patuloy na umaatake sa kanyang kalaban mula sa simula. Mayroon din siyang malakas na mahiwagang kakayahan kapag nakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Kakaiba, kahit maraming laban si Rene ay nanalo, hindi siya ngumiti. Minsan napapaiyak niya ang kalaban dahil mababa ang tingin nito sa kanya. Ito rin ang naging dahilan ng pag-aaway ni Rene at Fuka. Kinabukasan ay dumating ang semifinal match. Pumunta silang lahat para manood ng laban ni Rene. Pagdating nila sa stadium, nagsimula na ang laban. Gaya ng sinabi ni Nakajima, si Rene ay napakalakas na manlalaban kaya hindi mapipigilan ang mga atake ng kanyang kalaban. Hanggang sa wakas, nagawa ni Rene na manalo sa laban. Nang matapos ang laban, nag-announce si Rene. Inimbitahan niya ang Nakajima Gym dahil gusto niyang hilingin kina Einhard, Vivia at Fuka na makipagkumpetensya sa kanya sa pagtatapos ng taglamig ng taon. Sinabi ni Rene na ang laban ang huling laban niya. Ayaw nilang biguin si Rene at tuluyang tinanggap ang alok nito. Habang naglalakad pa uwi ang Nakajima Gym team, muli silang sinalubong ni Rene para pasalamatan sila sa pagtanggap sa kanyang alok. Biglang tinanong ni Fuka si Rene kung bakit gusto niyang maging isang malakas na tao at kung bakit niya pinapahiya ang ibang tao. Nang marinig ang tanong ni Fuka, agad na naalala ni Rene ang kanyang madilim na nakaraan. Ngunit inatake ni Rene si Fuka at sinabing hindi kasing ganda ni Fuka ang kanyang nakaraan na laging minamahal ng mga tao sa kanyang paligid. Samantalang ang dahilan kung bakit naging matatag si Rene ay para hindi siya maliitin ng lahat at hindi na muling kunin ang anumang halaga sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan ni Rene si Fuka at ang lahat ng mga atleta mula sa Nakajima na labanan siya mamaya dahil gusto niyang sirain silang lahat. Kinabukasan nagsimula silang gumawa ng mga seryosong ehersisyo araw-araw. Nang bumalik si Fuka sa trabaho at umupo sa reception, lumapit sa kanya si Nakajima. Ipinaliwanag ni Nakajima kay Fuka kung bakit naging ganito si Rene ngayon. Sinabi ni Nakajima na si Rene ay pinagtibay ng isang sikat na tagagawa ng damit na madalas lumabas sa mga magazine noong nakaraan. Matapos ampunin si Rene sa unang 4 na taon, ang kanilang relasyon ay tila maayos. Pero kahit papaano, sa nakalipas na 2 taon, biglang nagbago ang pagkatao ni Rene. Ang eksena ay inilipat sa eksena 4 na taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, nakatira pa sina Rene at Fuka sa isang ampunan. Nung nasa park sila, may lalaking naglalakad sa tabi nila.
Nang batiin ng inosenteng si Riney ang lolo, interesado rin siyang ampunin si Riney. Pagkalipas ng ilang araw, ang lalaki at ang kanyang asawang si Lori, ay pumunta sa ampunan ni Riney sa payo ng lolo. Balak nilang ampunin si Riney dahil wala pa silang anak sa kanilang kasal. Sila ay mga mayayaman na nagmamay-ari ng isang sikat na kumpanya ng tatak. Tuwang-tuwa din si Riney sa narinig. Agad siyang nag-impake para sumama sa kanila sa bago niyang tahanan. Pagdating ni Riney sa bago niyang tahanan, maayos ang pakikitungo nila sa kanya. Binigyan din siya ng isang pares ng damit pang eskwela at isang bracelet sa kurbata ng kanyang uniforme. Pagkatapos ay pumunta si Riney sa silid ng lolo upang tingnan ang kanyang kalagayan na kasalukuyang may sakit. Itinuring din ng matanda si Riney bilang sarili niyang apo ngayon. Sinabi ng matanda na ang bracelet na suot ni Riney ay handmade ng kanyang asawa bilang regalo. Tapos ang bracelet ay suot ng anak niya at ngayon ay suot na ni Riney. Para may second generations na ang nagsusuot ng bracelet. Nadama ni Riney na hindi nararapat na magsuot ng ganoong mahalagang bagay. Ngunit hiniling pa rin ng matanda na isuot niya ito, at nangako siyang aalagaan ito ng mabuti. Kinabukasan ay nagsimulang mag-aral si Riney. Mukhang maayos naman ang unang araw niya sa paaralan. Masaya ang mga kaibigan niya dahil anak ng mayayamang magulang si Riney. Kahit sa paaralan, nagawa ni Riney na maging mahusay sa larangan ng martial arts. Ngunit ang mas sikat na Riney ay naging mas maraming kaibigan na hindi gusto sa kanya. Galit na galit kay Riney ang tatlong kaibigang babae kaya naglakas loob silang kunin ang bracelet niya at ibaba siya. Noong una, hiniling ni Riney na ibalik ito ng maayos, ngunit ayaw nilang ibigay. Sa wakas ay kinuha ito ni Riney ng puwersa kaya sumakit ang kanilang mga kamay. Nang buksan ni Riney ang kanyang locker kinabukasan, nagulat siya sa isang tambak ng likidong dumi doon. Sa maraming pagkakataon, ang tatlong batang babae ay palaging tinatrato siya ng mapangahas na pagtrato. Sinira pa nila ang ilang gamit niya sa paaralan. Lakas loob din nilang binuhusan ng toilet water si Riney hanggang sa makaramdam siya ng hiya. Pero hanggang noon, pasensya pa rin si Riney sa kanilang pagpapagamot. Sana ay magsawa na ang mga kaibigan niya at huwag nang mangistorbo sa kanya. Kinabukasan nang nasa klase niya si Riney, isa sa tatlong babae ang pumunta sa kanya. Sinabi niya na magagamit muli ni Riney ang bracelet mula bukas at nangakong hindi na siya mabubuli. Nang marinig iyon, natuwa si Riney. Kinagabihan, nakasalubong ni Riney ang matanda sa kanyang silid. Inikat ng matanda si Riney sa parke kinabukasan. Pinasaya nito si Riney dahil ito ang unang beses niyang bumiyahe kasama ang kanyang pinakamamahal na lolo. Kinaumagahan, pumunta si Riney sa school dala ang bracelet, tapos nilagay niya sa locker kasama ang box. Pagdating ng oras ng pasukan, gusto niyang kunin ang bracelet sa locker niya. Ngunit nang buksan niya ang kanyang locker, nakita niyang nawala ang bracelet. Matapos itong hanapin ni Riney, sa wakas ay natagpuan ang bracelet sa inidoro sa sirang kondisyon. Pagkatapos ay dumating ang tatlong babae na nagsasabi na siya ay isang hangal na ulila. Kinuha naman agad ni Riney ang bracelet at hinugasan. Pagkatapos ay binugbog nila si Riney ng walang dahilan, ngunit nagtitiis pa rin siya. Tapos nagring yung phone ni Riney. Natatakot siyang may mangyaring masama sa kanyang lolo. Ngunit ibinaba nila ang telepono at hindi pinansin ang emergency na tawag. Pagkatapos noon ay muli nila itong binugbog hanggang sa mawalan ng malay. Nang magising si Riney at umuwi, may masamang nangyari sa kanyang lolo. Namatay na pala ang lolo niya nang mawalan ng malay. Napaiyak din ito ng malakas kay Riney. Simula noon nangako si Riney na hindi magiging mahinang babae para hindi mawala sa kanya ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Riney para makita ang tatlong babae. Sa pag-aalab ng galit sa kanyang puso, pinalo sila ni Riney hanggang sa dumudugo. Lahat ng nakakita nito ay natakot. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinaalis si Riney sa paaralan. Bukod pa rito, iniwan niya ang kanyang bagong pamilya dahil ang kanyang ginawa ay maaaring masira ang magandang imahe ng kanilang kumpanya. Pagkatapos ay pinili ni Riney na bumalik sa kanyang ampunan. Habang papunta siya sa orphanage, biglang may humantong sasakyan sa tabi niya. Tapos inagawan si Riney ng mga tao sa kotse. Ang insidente ay nasaksihan ng isang babae at sinubukan niyang habulin ito. Dinala si Riney sa isang lugar at binugbog ng isang grupo ng mga teenager na lalaki na miyembro ng pamilya ng mga bully niya.
Biglang dumating ang babaeng nakakita ng pangyayari at tinulungan siya. Malamang ang babaeng iyon ang martial arts trainer ngayon ni Rene. Paglapit niya kay Rene, tinutok ng isa sa mga lalaki si Rene ng kutsilyo. Inosente daw ang ate niya dahil si Rene ang nang-iistorbo sa kanila. Si Rene, na nakarinig ng kasinungalingan, ay nakaramdam ng hindi pagsang-ayon. Agad siyang nagrebelde at inatake ang lalaki. Nang gustong saksakin ng kutsilyo ng lalaki si Rene ay agad siyang sinipa ng guro ni Rene hanggang sa mabuga ito. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Rene sa kanya at nagpasyang magsanay ng martial arts kasama niya. Matapos mahikayat ng kanyang coach, sa wakas ay gusto ni Rene na umuwi at magtipon kasama ang kanyang bagong pamilya. Matapos marinig ni Fuka ang kwento mula sa kanyang coach, naawa siya kay Rene. Sa hapon, nagsimula na naman silang magprakti. Nang matapos ang practice ay pumunta sila sa isang hot spring. Doon sinabi ni Einhard na halos tapos na ang mode change tool ni Fuka. Kinabukasan habang nakabantay si Fuka sa reception desk, lumapit si Einhard sa kanya at binigyan siya ng isang kuting. Ito pala ay isang mode change tool na ginawa para sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula silang magsanay sa pagtatanggol sa sarili. Pero may mga bisita silang nag-imbita sa kanila na mag-spar. Ang kanilang team coach ay pinangalanang Mikaya, isang kaibigan ni Nakajima at ilan sa kanyang mga estudyante. Iyon ay noong unang ginamit ni Fuka ang tool. Dumating ang winter tournament. Sa unang laban, nabuksan ito kay Vivia laban kay Adele na junior ni Vivia. Nanalo rin siya sa junior martial arts. Matapos magsimula ang laban, madaling naparalisa ni Vivia ang kalaban ng walang counter-attack. Sa ikalawang round, maglalaban sina Fuka at Karna Maven. Ngunit mabilis na natapos ang laban at si Fuka ang nagwagi. Sa ikatlong round, naglalaban sina Miura at Rene. Pero medyo mahaba ang laban na ito dahil pareho silang may mahusay na kakayahan. Sa kalagitnaan ng laban, nadaig ni Miura si Rene at napatumba pa siya. Kahit ang Star Cyber ni Miura, nagawang itakwil ni Rene. Nang makitang naubos na ang lakas ni Miura, sa wakas ay ginamit ni Rene ang pagkakataon na atikihin siya at sinaktan siya hanggang sa madurog ang dalawang niyang tadyang. Sa wakas, ang labanan ay napanalunan ni Rene. Nang matapos ang laban, agad na dinala si Miura sa infirmary para kumpirmahin ang kanyang kalagayan. Ngunit salamat sa mga kasanayan sa magic ng estudyante ni Mikaya, naligtas si Miura. Sa kabilang banda, si Rene na nakatanggap ng atake ni Miura ay tinitiis ang sakit, ngunit kaya pa rin niya. Nagsimula ang ika-4 na labanan sa pagitan nina Einhard at Senigot, isang malaking babae. Ngunit madali siyang natalo ni Einhard. Kinabukasan, bumisita kay Miura ang estudyante ni Nakajima. Mukhang bumubuti na ang kalagayan ni Miura. Pagkatapos ay sinabi ni Miura kay Vivia na manalo sa labanan laban kay Rene. Masayang natanggap ni Vivia ang mensahe. Pagkatapos ay umuwi na sila at bumalik sa Nakajima Gym. Pagdating nila doon ay nagsimula na agad silang mag-practice. Sa kalagitnaan ng practice, mukhang close na close sina Vivia at Nakajima. Iyon ay dahil si Vivia ang una at pinakamatandang estudyante na sumali sa Nakajima bago pa man nabuo ang gym. Kinabukasan ay dumating ang ikalawang round ng labanan. Sa pagkakataong ito ay lumaban si Vivia kay Rene. Pagkatapos nilang mag-mode change ang dalawa, nagsimula na ang laban. Sa simula ng laban, tila mabilis na inatake ni Vivia si Rene hanggang sa nailabas niya ang kanyang flagship na suntok kaya napangiwi si Rene. Habang nag-aaway sina Vivia at Rene, nag-uusap naman ang mga estudyante ni Nakajima. Sabi ni Miura, hindi ganun kalakas si Rene. Kung matamaan ang kanyang katawan, vulnerable itong manghina, taliwas kay Vivia, na mula pagkabata ay malakas ang katawan at napakatalas ng mga mata. Sa kalagitnaan ng laban, nagawang salakayin ni Rene si Vivia at tinamaan ito sa tiyan. Pero hindi sapat ang suntok para pahinain si Vivia dahil nakahawak pa rin siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Vivia ang paghampas kay Rene, dahilan para matamba ito sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa battle rules, kung si Rene ay bumagsak sa ikatlong pagkakataon, tiyak na si Vivia ang mananalo. Dahil isang pagkakataon na lang ang natitira, determinado si Rene na lumaban ng mas seryoso. Nang makita ni Rene na nagsimula ng hamina ang depensa ni Vivia, agad niyang inilabas ang pinakamalakas niyang suntok hanggang sa samuka ng dugo si Vivia. Pagkatapos ay sinipa ni Rene ang binti ni Vivia ng sobrang sakit na naramdaman niya.
Sa wakas, natama na naman ni Rene si Vivia ng pinakamalakas niyang suntok, dahilan para matamba si Vivia. Nang bumagsak si Vivia, naalala niya ang dati niyang training days. Kaya't muli siyang bumangon at patuloy na sinubukang makaligtas sa atake ni Rene. Ginamit ito ni Rene para ipagpatuloy ang pag-atake sa kanya. Hanggang sa nainis siya kay Vivia na patuloy na nagpupumilit. Nang sasampalin na ni Rene si Vivia, agad na dumpensa si Vivia at tuloy-tuloy na sinaksak si Rene. Si Rene na pagod sa depensa ni Vivia ay agad siyang binigyan ng napakalakas na suntok. Pero nakaligtas si Vivia na ikinagulat naman ni Rene. Nang magsimulang magpabeya si Rene, agad siyang hinampas ni Vivia ng tuloy-tuloy na galaw ni Axel Smash. Hanggang sa huli, nahulog si Rene sa ikatlong pagkakataon. Nanalo si Vivia sa matinding laban. Dahil nagtamo ng malubhang pinsala ang dalawang mandirigma, dinala sila sa treatment room. Dahil sa pag-atake ni Rene kay Vivia, kailangan niyang magpahinga ng buo sa loob ng 2 araw. Sa kabilang banda, si Rene na natalo sa pangalawang pagkakataon ng parehong tao, ay labis ding nalungkot. Pumunta siya sa banyo para umiyak sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos ng mahabang kwento, nagtagumpay sina Fuka at Einhard na manalo sa susunod na labanan. Para magkasama sila sa final round at maglalaban ulit mamaya. Samantala, si Rene, na natalo sa pangalawang pagkakataon, ay nagkulong sa kanyang silid habang paulit-ulit na nanonood ng footage ng kanyang labanan. Dahil dito, labis na nag-aalala ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, isang babaeng nagngangalang Victoria ang pumunta kay Rene sa kanyang silid. Hinikayat niya itong magpatuloy sa pakikipaglaban. Pero sinabi ni Rene na titigil na siya sa pagiging atleta. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rene sa kanyang coach ang kanyang intensyon sa pamamagitan ng isang mensahe. Nang matuklasan ito ng kanyang coach, laking gulat niya at agad na pumunta sa bahay ni Rene para salubungin siya. Ngunit tila, ang lahat ay magiging walang kabuluhan dahil nagpasya si Rene na ihinto ang pagiging isang atleta, kaya't ang coach ay desperado na hikayatin siya. Sina Kajima, na nakakaalam nito mula sa coach ni Rene, ay agad itong inihayag kay Fuka at sa iba pang mga estudyante. After that, nag-video call sila ni Rene na madilim sa kwarto niya. Pagkatapos ay inanyayahan ni Einhard si Rene na makipagkumpetensya laban sa kanyang sarili at kay Fuka. Maging si Einhard ay handang ipagsapalaran ang kanyang championship belt bilang gantimpala kung nanalo si Rene. Nang marinig iyon, medyo natuwa na naman si Rene. Ngunit humingi siya ng panahon para tanggapin ang hamon. Dahil mas kilala ni Victoria si Einhard, tinanong ni Rene kung ano siya. Sumagot si Victoria na si Einhard ay dati ring babae ni Rene. Ayaw niyang makipagkaibigan kahit kanino dahil naiisip lang niya ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Dati din siyang manlalaban sa kalye na nanaig sa mga pulis. Matapos marinig ni Rene ang kwento tungkol kay Einhard, handa siyang tanggapin ang hamon. Natuwa si Einhard at ang kanyang kasama sa narinig. Gaganapin din ang laban kinabukasan sa Alvin Hotel, isang lugar ng The Dead City na kadalasang ginagamit na training ground. Nang dumating ang labanan, nagtipon silang lahat sa itinakdang lugar. Ngayon ang laban ni Fuka at Rene. Naghahanda na sila sa pamamagitan ng pag-on sa fighter mode para simulan ang laban. Nagsisimula ang laban sa isang pag-atake mula kay Rene, na nagpatalbog pababa ni Fuka. Agad na bumangon si Fuka at tumugon sa atake ni Rene hanggang sa tumalbog si Rene sa malayo sa salamin ng gusali. Pagkatapos noon, pinalakas ni Fuka ang espiritu ni Rene sa pagsasabing mahina pa rin siya. Nang marinig iyon, tumaas ang galit ni Rene at inatake si Fuka. Ngunit nagawa ni Fuka na makayanin ang pag-atake at gumanti sa kanya. Nagpatuloy ang matinding labanan. Sa kalagitnaan ng laban, nagamit ng maayos ni Fuka ang mga galaw na itinuro ng kanyang team. Nagulat ang coach ni Rene nang makita ang kadakilaan ni Fuka. Hindi lang yun, nataman din ni Fuka si Rene sa mga galaw ni Vivia kaya tumalbog siya ng napakalayo. Hiniling ng mga kaibigan ni Rene na nakakita nito na umatras. Ngunit sinabi ng kanyang tagapagsanay na dapat niyang ipagpatuloy ang laban na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo pa rin si Rene, na sa sobrang layo ay lumaban. Pagkatapos ay bumuhos ang ulan, at ipinagpatuloy nila ang laban sa ulan. Patuloy na inaatake ni Rene si Fuka, ngunit napigilan siya ni Fuka. Habang nagpapatuloy ang laban, pinaalalahanan ni Fuka si Rene ng kanyang mga nakaraang alaala ng magkasamang nakatira sa isang orphanage.
Nakita kong kumakain sila ng isang pirasong tinapay sa hapag-kainan. Pagkatapos ay lumabas si Fuka ng bahay patungo sa bakuran upang magsibak ng kahoy. Noong panahong iyon, hindi makangiti si Fuka dahil ipinanganak siyang ulila. Kahit noon pa man, pilit na pinapangiti ni Rine. Kahit na sa huli, nagalit si Fuka sa kanya, ngumiti lang si Rine at walang pakialam. Nang ibigay ni Rine ang ilan sa kanyang pagkain kay Fuka, sa wakas ay napangiti na rin siya. Mula noon ay maaaring baguhin ni Rine si Fuka upang matutong tanggapin ang sitwasyon. Tinanong tuloy ni Fuka kung paano gagawing gusto ni Rine na baguhin ang kanyang ugali na maging tulad ng dati. Ngunit sa halip ay mabilis na tumugon si Rine at hiniling kay Fuka na huwag siyang payuhan dahil wala siya sa kanya. Nang marinig ang mga katagang iyon, namuo ang galit ni Fuka. Ngunit sinusubukan pa rin ni Fuka na gawin ni Rine na maging isang mapagmahal at magiliw na Rine. Pero katulad ng dati ang sagot ni Rine. Pagkatapos noon, mas naging matindi ang kanilang laban. Buong lakas nilang inatake ang isa't isa. Naalala ni Rine ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng physical training kasama ang kanyang coach sa kalagitnaan ng laban. Sa oras na iyon, siya ay sumailalim sa napakahirap na pagsasanay ng kanyang tagapagsanay, kaya kung minsan ay nahimite siya sa pagod. Ngunit napagtanto ni Rine na ipinataw ito sa kanya ng kanyang coach upang siya ay lumakas. Biglang inatake ni Rine si Fuka ng pinakamalakas na suntok hanggang sa tumigil ang ulan. Agad na tumalbog si Fuka at nahulog siya. Agad namang napatayo ang mga kaibigan ni Fuka na nakakita nito dahil nag-aalala na ang kalagayan nito ay itinapon sa malayo. Ngunit ang suntok ay maaaring makatayo pa rin si Fuka at maglakad patungo kay Rine. Pagkatapos ay bumalik silang dalawa para mag-away. Pagkatapos ay kinuha ni Fuka ang kanyang signature move na tinatawag na Haodang Kuken. Hindi matanggap ng katawan ni Rine ang paggalaw hanggang sa matamba siya at mawala ng malay. Sa ganoong paraan, maaaring manalo si Fuka sa laban. Pagkatapos ng insidenteng iyon, bumalik na sa dati ang karakter ni Rine. Sa wakas ay sinubukang baguhin ni Rine, na laging aloof at puro lakas lang. Humingi rin siya ng paumanhin kay Fuka para sa kanyang mga salita sa laban. Ang susunod na laban ay magsisimula sa pagitan ng Fuka at Einhard. Nang maghanda ang dalawa sa laban, natapos ang anime. Ang moral na maaaring matutunan ay huwag maliitin at hamakin ang mahihina, dahil balang araw, babaliktad ang mundo at kaya lalong lalakas ang mga mahihina.